Welcome sa Durs 2.0. Fresh at nagbabagang happenings ba ang hanap mo? Mga padabarkads man yan o mga trending topics? Pwes, sagutin natin yan. Kaya naman isubscribe nyo na ang ating channel para sa mga nagbabagang balita everyday. Welcome back again sa ating YouTube channel mga Kadabarkads, and for today's video ang pag-uusapan natin ay tungkol sa mga importanteng kaganapan sa loob at sa labas ng Itbulaga. Isang pasabog na dance production ang inihanda po ng Dabarkads host natin na si Karen, Raisa May, and syempre ang muling nagbabalik sa Itbulaga stage, si Raven Angeles. And kitang-kita nga natin sa loob ng Eat Bulaga Studio, sobrang napasayaw, napaindak, nag-enjoy ang live audience ng Eat Bulaga, and I'm sure tayo mga timbahay at televiewers napasayaw at napaindak din. So wala po si Atasha Mulak ngayong araw mga Kadabarkad sa Eat Bulaga. Usually kasi pag Saturday present po siya. Sakto naman po na meron siyang ganap sa MOA. Isa po kasi si Atasha Mulak sa skin advocate ng Cetaphil, na kung saan ay magbabahagi nga po siya ng kagandahan po na nagagawa sa skin na ini-endorso niya pong brand na Cetaphil. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin mga Kadabarkads ang tungkol nga po dito sa The Age is Right, na kung saan napansin natin na talaga namang maging ito ay minamahal na din po at sinusuportahan ng Team Online at maging ng mga televiewers. Kanina kasi na-amaze lang ako kasi pumalo po ng 135k mahigit mga Kadabarkads ang online viewers sa YouTube channel pa lamang po yan. So parang ang galawan sumasabay na po sa Gimme5 yung online viewers na to sa TVJ YouTube channel. Ibig sabihin, nagagandahan na din sila sa The Age is Right. Kasi every episode mga Kadabarkads talaga namang kapupulutan natin ng aral and masayang kwentuhan. Katulad kanina, meron po tayong iba't ibang mga secret agent katulad po ni Pitik Queen na talaga namang tinuruan tayo, umindak, na kung saan pinanghinayangan nga po ni SQ Anperer. Sabi niya sayang daw, wala siya sa Itbulaga. Marahil isa po ito sa hinahangaan po ni SQ Anperer, kaya po nang hinayang siya nang makita niya po ito na isa pala ito sa mga secret agent ng naturang programa. And also nakasama din natin si Sir Edgardo, na kung saan ay nakasama po yan ng matagal ni Jose Manalo dyan po sa Tondo. Sobrang aliw din ng secret agent na to mga Kadabarkads kasi bigay todo talagang humataw sa Itbulaga stage ng sayo kahit nasabihin natin na may edad na. Hindi talaga basihan ng edad mga Kadabarkads. Samantalang pang 3 days na naman po ni Yunyul Kim dito po sa Sugod Bahay mga kapatid, and talagang nagugustuhan niya na po na dito siya ilagay mga Kadabarkads dahil nakakasabay, nakakasunod siya at talagang marunong siyang makibagay mga Kadabarkads. Marunong po siyang makibagay sa mga kasama niya, sa mga Itbulaga host na talaga na-enjoy na din po ng Sugod Bahay televiewers. Samantalang sa LSS naman, bumida po si Roel Carino. And grabe, nag-enjoy talaga yung mga studio audience natin sa Itbulaga. Sobrang husay talaga ni Roel Carino mga Kadabarkads, no? Marami nga po nagsasabi na deserve talaga ni Roel Carino ang spotlight na to dito po sa programang Itbulaga kasi napaka-talented na bata nitong si Roel Carino. Samantalang kanina, ang dami pong naghahanap kay Bossing Vic Soto. Bakit daw wala na naman ito sa programang Itbulaga? Ngayong araw po yan ng Sabado. Sabi kasi dito ng isang netizen, nag-aalala po siya. Bakit kaya until now wala pa din si Bossing Vic sa Itbulaga? Wala namang masyadong dalang bagahe kahapon ng Soto Pam. Usually kasi 72 hours lang sila sa ibang bansa. Expect ko balik agad sila. Worry lang ako baka maapektuhan sila ng giyera ng karatig bansa. Do hindi pa naman alam kung saang lugar sila, pero nakakatakot kasi pag nasa himpapawid na, hindi na natin alam ang pwedeng mangyari. Si Ann Curtis nga, di ba, papunta lang ng Dubai, ang daming nakasabay na jet. Kaya sana hindi na cancel ang flight nila Bossing kung nasaan man sila. At right after nga po nating mabasa to mga Kadabarkad, syempre napatingin tayo sa mga IG story na mga kasama po ni Bossing Vic Soto kung nasaan man silang lugar. And nakita naman natin dito sa Instagram story ni Mara Fortuna
na kumakain sila mga ka-Dabarkads dito at mukhang naka-vacation talaga sila ngayong araw. Mukhang hindi pa naman talaga iuuwi ni Bossing Vic Soto and syempre ng iba pa niyang kasama like Danica Soto, kapatid niya mga ka-Dabarkads. So andyan enjoy na enjoy po sila dito. And for sure, magtatagal sila ng mga ilang araw siguro mga ka-Dabarkads. Basta ngayon at least alam natin na safe si Bossing kasama ng kanyang pamilya. Hindi po na-cancel ang flight, hindi rin po apektado ng gyera, bagkos ay nag-e-enjoy sila dito mga ka-Dabarkads sa kanilang vacation. Syempre, deserve ni Bossing Vic Soto mag-vacation after ng long weekend and syempre yung taping nila para po sa Lenten Special. Medyo nakaka-drain din yun at medyo nakakapagod. Kaya deserve naman ni Bossing Vic magpahinga kasama po ang kanyang pamilya. Kaya enjoy Bossing Vic Soto and syempre mag-iingat pa rin po kayo sa pag-uwi. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin itong intense na eksenang pinakita po kanina sa Eat Bulaga. So meron pong sampalang nangyari mga ka-Dabarkads. Katulad po sa Bahay Aruga na kung saan si Alan Kay nasampal niya po dito si Paulo Ballesteros. Sobrang sakit mga ka-Dabarkads, talagang lumalagapak. And syempre meron din pong sampalang nangyari sa The CEO, si Miles Ocampo, nasampal niya din po si Ian Red. Kung inyong matatandaan, nung nakaraan taon, di ba si Miles Ocampo yung nasampal ni Jose Manalo? Sobrang sakit nun mga ka-Dabarkads, parang nagpintig daw yung kanyang tenga. Ngayon, si Miles Ocampo naman yung nanampal kay Ian Red. Samantalang sa My Forever naman mga ka-Dabarkads, sobrang matindi dito. Kasi si Jose Manalo, nagtatalo tsaka si Bossing Vic Soto ngayon, natulak niya mga ka-Dabarkads itong si Ruel Carino. Diretso po siya doon sa swimming pool. Grabe, sobrang intense nun. Mas masakit pa yon kaysa po sa nasampal. So yun po yung ilan sa mga pasilip na intense eksena para po sa Lenten Special ng Itbulaga. Kaya dapat subaybayan at suportahan natin ito mga ka-Dabarkads dahil hindi lang po sampalan, tulakan. Meron din po tayong mapupulot dito na aral sa bawat eksena pong inihanda ng Itbulaga at ng mga Dabarkads natin. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin itong bagong announcement na naman ng Itbulaga para po yan kay Yunyul and kay Eunice Janine ngayong March 18. Anong meron? Sabi kasi dito mga ka-Dabarkads, more performances, more energy, more reasons to celebrate warriors. Get ready as more incredible performers take the stage to bring even more music, talent, and unforgettable moments. These artists are here to keep the crowd hype and the spirit alive all throughout the celebration. Expect a night filled with great music, amazing talent, and non-stop entertainment. Gather your friends, bring the loudest cheers, and get ready for a festival of music and culture you won't want to miss. So, ito po yung mga line-up, other performers. Siyempre, andyan si Eunice Janine, Yunil Kim, Heraya, Goyo, Tactile Fumes, Nenya. So, yan po mga ka-Dabarkads. Grabe, congratulations, Yunil and Eunice Janine. Sobrang deserve ninyong sumikat, kaya sana ay mas mabigyan kayo ng oportunidad para maipa-showcase sa masa ang inyong talento. Samantalang next topic naman tayo, pag-usapan naman natin mga ka-Dabarkads, ang muling pagbabalik ni Diana Meneses dito po sa Itbulaga. Isa po kasi siya mga ka-Dabarkads sa naglaro po sa segment ng Give5. So 2007, nag-start si Diana Meneses dito sa Itbulaga at tumagal siya hanggang 2012. So 14 years bago siya nakabalik ng Itbulaga mga ka-Dabarkads. Kaya naman ang pagka-miss ng mga netizen at Dabarkads natin ay hanggang doon na lamang. So paano mga ka-Dabarkads? Hanggang dito na lamang po ang update natin. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta.